So today, we start with qualitative research. Ito ay isang paraan ng research kung saan hindi tayo gumagamit ng numbers o statistics, kundi mga words, pictures, or videos para maunawaan ang behavior, experiences, at social phenomena ng tao. Focus ng qualitative research ay kung paano at bakit nag-iisip, nararamdaman at kumikilos ang mga tao sa isang natural na situation. So, hindi ito tungkol sa pag-quantify o pagsukat ng dami, kundi sa lalim at kahulugan ng kanilang mga experiences. The purpose ng qualitative research, first one, para suriin ang mga komplikadong problema na mahirap sukatin gamit ang mga numbers. Number 2, para maintindihan ang perspektibo ng participants at kung anong ibig sabihin nila sa kanilang mga naranasan. So, para makabuo ng malalim at contextual na insight na makatulong sa theory, practice at policy development. Ang qualitative research ay madalas nakakabit sa mga paradigms tulad ng constructivism at interpretivism. So, anong ibig sabihin nito? So, yung sinabi natin na constructivist, the viewpoint, naniniwala na ang realidad ay hindi iisa or objective, kundi nabubuo ng social interaction at personal na interpretation. Kaya sa qualitative research, ang mga katotohanan ay subjective. So, ibig sabihin nito, iba-iba yung realidad na nakadepende sa kung paano ito tinitignan ng bawat tao. So, ito naman ay kabaliktaran ng quantitative research na laging nakatuon sa positivism, kung saan yung mundo ay isang objective na totoong nasusukat. Okay, the types of qualitative research. So, maraming klase yung qualitative research. Depende sa approach at saka sa yung focus. So, ito naman yung mga common types ng qualitative research. Okay, so simulan natin sa phenomenology. So, isa tong uri ng qualitative research. So, ang goal ng phenomenology ay maintindihan ang lived experiences ng mga tao, kung paano nila naranasan at nilalaman ang mga bagay-bagay sa kanilang buhay. So, hindi lang ito basta observation, kundi masyadong malalim na pag-aaral sa nararamdaman nila, sa perspective nila, at yung kahulugan ng mga personal na naranasan nila. So, ginagamit dito ang in-depth interviews para makuha ang tunay at personal na kwento ng ating mga participants. Importante ito kasi madalas mahirap sukatin ng numbers ang mga complex na psychological experiences. So halimbawa, paano mararamdaman ng isang tao ang trauma or kalungkutan? So paano nila na i-share ang pagiging isang ina o pagiging estudyante? So phenomenology, it gives us the essence or core meaning ng karanasan, hindi lang ang surface or the details. The key phasewords ng phenomenology, number 1, focus on subjective experience. Ang mga tao ang bida at ang kanilang mga kwento ang pinaka-importante. Second, attempt na i-describe yung essence ng kanilang experience. So, hindi para i-interpret or hulaan lang. Third, open-ended, flexible data collection through interviews na kadalasang walang script na mahigpit para makuha yung buo nilang kwento. Number 4, emphasis on researcher bracketing. So meaning, dapat i-set aside muna ang sariling biases para maintindihan yung participants. The data collection in phenomenology and yung karaniwang method dito ay yung in-depth interviews where the researchers ask participants to describe their experiences in detail. Pwede ring i-video or written diaries. Importante yung environment dito.
dapat safe at comfortable yung participants mo para maging open tsaka honest sila. Example question, pwede mo bang ikwento ang pinaka-memorable mong karanasan tungkol sa stress? Data analysis in phenomenology. Sa analysis, tinitignan natin yung mga themes or patterns sa kwento ng participants. Usually, ito ay through coding and thematic analysis. Pinipili at inuuri natin yung mga importanteng bahagi ng kwento para mabuo ang mga core meanings. Well, the goal here is to reveal the shared essence across different people's experiences. So, halimbawa, sa isang study na sa mga nurses na nagke-care sa COVID patients dati, in-interview sila to know how they felt during the pandemic. Phenomenology helped researchers discovered shared feelings of fear, hope, and sense of duty, shared essence na kanilang lived experiences sa crisis. Next is grounded theory. Ito ay isang qualitative research method na ginagamit para makabuo ng bagong theory base sa collected data. So, ibig sabihin, hindi tayo magsisimula sa assumption or hypothesis, kundi sa observation at analysis ng data mismo. Para nagtatayo tayo ng theory mula sa simula, gamit yung mga impormasyon na nakuha natin mula sa field. The key idea of grounded theory, well, dito sa grounded theory, yung theory ay grounded or nakabase talaga sa mga totoong data. Hindi manggagaling sa mga naunang theory, kundi lumalabas habang kinokolekta mo at ina-analyze yung data. Data collection and data analysis, ginagawa to ng sabay. Habang kumukuha ka ng data, sinusuri mo ito para malaman kung ano pang additional data yung kailangan mo. Regarding sa process of grounded theory, ito yung process. Number 1, pagkolekta ng data, at usually through interview or observation. Number 2, open coding. Hinahati-hati yung data sa maliit na parte o phrases na may kinalaman sa research topics. Number 3, pagbuo ng concepts at categories mula sa mga codes na ipapamerge o pagsasamahin base sa similarity nila. Number 4, constant comparative method. So, ang gagawin mo, paghahambing-hambingin mo yung mga bagong data sa lumang codes at categories para ma-refine ang mga theory. 5, theoretical sampling. Pinipili ang susunod na participant batay sa kailangan pang data para lalong ma-develop yung theory. 6, theoretical saturation. So kapag wala ng bagong ideas na lumalabas kahit pa magdagdag ng data, dito tapos ka na. Number 7, pagsulat ng grounded theory na nagpapaliwanag ng social process o interaction na natuklasan. Now, let's answer this question. Why use grounded theory? So, importante yung grounded theory kung gusto mong matuklasan yung underlying social processes or interaction na hindi pa gaanong naaral. So, isa sa magandang halimbawa natin dito, kung gusto mong alamin paano nag-evolve yung coping strategies ng mga students sa bagong learning environment. So, hindi mo pa alam yung theory, kaya mag-i-investigate ka muna. Papasok ka sa mundo ng mga estudyante at from there, makakabuo ka ng sariling theory, rather, batay sa mga sariling observations. For the characteristics of grounded theory, so ito yung mga importanteng katangian ng grounded theory. Inductive, bumubuo ng teorya mula sa data, hindi nangahanap ng patunay na sa naunang data. Iterative, paulit-ulit yung cycle ng data collection at ng analysis.
Flexible but systematic, may paraan pero hindi rigid na step by step. Theory development focus. So, hindi lang basta description, kundi explanation din ng pattern or process. Now, ito yung example ng isang grounded theory study. So, halimbawa, may research tungkol sa kung paano nag-a-adjust ang mga bagong teacher sa public school. So, simula sa interviews, lalabas ang iba't ibang experiences na i-code ninyo. Pagsasama-samahin yung mga codes, tapos lilitaw doon yung categories tulad ng support systems, yung challenges, at saka yung coping mechanisms. Ngayon, kapag nagkaroon kayo ng enough na data, mabubuo na yung theory tulad ng how support systems influence teacher retention. Okay, key features ng case study. In-depth exploration. So, pinag-aaralan ng detalyado ang isang kaso. Multiple data sources. Gumagamit ng interviews, observations, documents, at tests para makumpleto ang larawan. Small sample, kadalasan isa lang or kokonti yung participants para sa mas masusing pag-aaral. Longitudinal approach, pwedeng pag-aralan sa matagal na panahon ang case para makita ang changes at development. So, paano kinokolekta ang data? Interviews. So, nakikipag-usap ng personal para makuha ang saloobin at karanasan. Observations, pinapanood ang behavior ng tao sa natural setting. Archival records, nagdaraanan ng mga lumang documents or medical history. And psychometric test, ginagamit para masukat ang mental at emotional functionings. So, lahat ng to ay ginagamit para makita yung buong context ng client or ng subject. Case study in psychology. So, may mga sikat na case study sa atin na nagturo sa atin ng marami. Tulad ng Jeannie. Si Jeannie na isang feral child na tinuro ang maintindihan ang language development. Si Anna O, yung subject ni Freud para sa psychoanalysis development. At si Phineas Gage na nadala sa pagkakaintindi kung paano naapektuhan ang personality dahil sa kanyang brain injury. So yung mga to, example to na nagpapakita kung paano ganun kalalim at kapakinabang yung case study. Strengths and limitations, nagbibigay ng rich, detailed data, mainam sa pag-aaral ng kakaibang kaso o bihira. Pwedeng gumamit ng maraming data types para mas malawak ang pagkaunawa. Yung limitations naman, hindi madaling i-generalize sa mas malawak na population. So, pwede maging subjective ang analysis dahil focus sila sa iisang kaso lamang. And last one, this is time-consuming kasi yung proseso, tsaka pwedeng mahal. Ang ethnography ay isang qualitative research method kung saan ang researcher ay nagsasanib or nag-i-immerse sa kultura or community ng pinag-aaralang grupo. So, pinapanood at sinusubaybayan niya yung mga kilos, gawi, paniniwala at social interactions ng mga tao sa kanilang natural setting. So, ang layunin nito ay para maintindihan ang kanilang kultura at paraan ng pamumuhay mula sa kanilang sariling pananaw. Key features of ethnography, contextual at natural setting. So, ginagawa ang pag-aaral sa lugar kung saan normal na nabubuhay yung mga tao. Participant observation, kapag minsan ang researcher ay active na sumasali sa mga gawain ng grupo para maintindihan nila yung mas mabuti. Data collection methods in ethnography. So, paano nga ba kinokolekta ang data? So, longitudinal. So, madalas, tumatagal ang pag-aaral ng ilang buwan
o taon para magkaroon ng mas malalim na insight. Interpretative, hindi lang basta pag-obserba kundi pag-unawa at pagsusuri ng mga nakuhang information. Collaboration, minsan kinakailangang makipagtulungan ang researcher sa mga member ng community. Participant observation, direktang pakikilahok o pagmamasid sa mga gawain ng tao. Interviews, pakikipag-usap sa mga miyembro para malaman ang kanilang mga saloobin, paniniwala o kwento. Archival research, so pagsusuri sa mga documents, pictures, or mga artifacts ng grupo. So kadalasan, pinagsama-sama natin lahat ng method na to para magkaroon ng kompletong insights sa culture o sa kanilang kalagayan. So why ethnography is important? Number 1, nakukuha nito yung tunay na detalyadong larawan ng kultura or grupo. Number 2, nakakatulong ito sa pag-intindi ng social behavior sa konteksto ng araw-araw na buhay. 3, hindi tulad ng surveys, limited lamang yung data kasi nakikita ang unspoken norms at saka values. So halimbawa dito, kung gusto nating maintindihan ang dynamics ng isang barangay or youth group, ethnography yung best method. So example of ethnographic study. So isang halimbawa sa ethnographic study ay yung pagsilip sa buhay ng mga estudyante sa isang high school para malaman kung paano sila nag-i-interact sa social media sa kanilang free time. So imbis na mag-survey lang, mananatili ang researcher sa school. So nakita niya kung paano nakaka-apekto ang social media sa friendships, conversations, at group dynamics. Ang narrative analysis ay isang qualitative research method kung saan pinag-aaralan natin kung paano nagka-create ang mga tao ng mga kwento mula sa kanilang personal na experiences. So ang kwento ay hindi lang basta pangyayari kundi paraan para maintindihan ang buhay, kahulugan at paniniwala. So dito, tinitignan natin ang hindi lang ang gusto nilang sinasabi, kundi kung paano nila ito binubuo at kung anong context or sitwasyon sila nagsasalita. May ilang assumptions ang narrative analysis. Ang kwento ay isang interpretation ng mundo at experiences, hindi automatic sa totoong nangyayari. Importanteng tignan ng wika or language kung paano napapahayag ang kwento. Ang kahulugan ay nade-develop habang nag-uusap or nagbabahagi ng kwento ang tao. Hindi ang kwento mismo ang nagsasalita, kailangan itong i-interpret ng researcher. Sa narrative analysis, tinitignan natin yung tatlong importanteng bahagi ng kwento. Content, ano ang sinasabi or what is said, yung structure, paano na-organize ang kwento tulad ng plot or sequence. Performance, paano binibigay ang kwento or sino ang nagsasalita at sino ang makikinig. So pinapag-aralin yung mga to para maintindihan ang ibig sabihin at purpose ng study. Data sources for narrative analysis, pwede tayong gumamit ng iba't ibang data. Number 1, in-depth interviews or pakikipagkwentuhan. Number 2, personal journals or diaries. 3, autobiographies at memoirs. 4, transcripts ng conversation or focus groups. So mahalagang mahuli natin yung buong kwento para makuha ang buo at malalim na kahulugan. Now, ito naman yung strengths ng narrative analysis. So una, nakakapagbigay ng malalim na insight sa personal na experiences ng tao. Nakakatulong ito upang ma-explore ang values at beliefs na hindi madaling makita sa ibang methods. Compatible ito sa mga study kung saan importante yung mga personal identity, relationships at cultural context.
So, example ng narrative analysis, may mga researcher na gustong malaman kung paano maapektuhan ng social media ang self-identity ng mga kabataan. Sa interview, pinapagawa niyang magkuwento ng mga karanasan niya sa social media. So sa narrative analysis, tinitingnan ng researcher hindi lang ang sinabi or pati kung paano ito kinuwento, pati yung mga simbolo or themes na lumalabas. Ang discourse analysis naman ay isang qualitative research method na nag-aaral kung paano ginagamit yung wika o language sa context ng lipunan para makabuo ng kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa kung anong sinabi, kundi kung paano at bakit ito sinasabi sa isang sitwasyon. So, tinitingnan ito ang social at cultural na background ng language para maintindihan ang deeper meaning. So, what is discourse? So, unang-una, ito yung mas malawak kesa sa simpleng salita o pangungusap. Kasama dito yung lahat ng anyo ng komunikasyon, oral, yung nakasulat, at pati na rin yung mga non-verbal. Discourse, ito yung sistema kung paano nagpapalitan ng kahulugan ang mga tao sa lipunan gamit ang wika at iba pang simbolo. The key concepts in discourse analysis: context, ang sitwasyon kung saan ginagamit ang wika, nakapekto ito sa kahulugan. Power, paano ginagamit ang wika para mapanatili o hamunin ang kapangyarihan. Identity, paano gamit ng tao ang wika para bumuo at ipakita ang kanilang pagkatao. Social reality, paano ang wika ay nakatutulong gumawa at mapanatili ng realidad sa lipunan. So, why use discourse analysis? So, importante ang discourse analysis dahil makakatulong ito para maunawaan kung paano nagkakaiba-iba ang paggamit ng wika ayon sa social position or grupo. Masilipin ang hidden power dynamics sa loob ng mga salita, halimbawa sa politika o sa media. May papaliwanag kung paano ang spoken or written language ay nakakaapekto sa isang identity at social relationships. Data source in discourse analysis. Well, para magsagawa ng discourse analysis, pwedeng gamitin yung mga sumusunod. Transcript ng interviews o pag-uusap. Mga dokumento tulad ng news articles, government reports. Social media posts o mga comments. Mga conversational data tulad ng chat or recordings. Example of discourse analysis, halimbawa sa isang political campaign speechless, pwedeng tingnan kung paano ginagamit ang wika para mapakita ng authority or credibility. Mag-portray ng opponent sa negative light or hikayatin yung tao na sumuporta sa kanilang kandidato. Well, to sum up, phenomenology is about understanding deep subjective experiences, using detailed interviews para makuha yung buong kwento, finding the core essence behind those experiences, and being careful with researcher bias para patas yung pagsisiyasat. Grounded theory ay qualitative method para makabuo ng bagong teorya sa data. Hindi ito nagsisimula sa hypothesis, kundi sa malawak na pag-oobserba at analysis. Paulit-ulit ang procedure ng data collection, coding, comparison, at theory building. Mahalaga yung theoretical sampling at saturation para malaman kung kailan tapos na ang pag-aaral. So, case study, isang detalyadong pag-aaral sa isang unique case or maliit na grupo. Ginagamit sa psychology para ma-explore ang mga rare phenomena, behavior at therapy effects. Kailangan ng laglagang paggamit ng iba't ibang data sources
para maging kompleto ang analysis. Malakas ang depth, ngunit may limitasyon sa laki at generalizability. Ang ethnography ay isang paraan ng pag-aaral na nakatuon sa kultura at grupo ng kanilang natural na kapaligiran. Gumagamit ng participant observation, interviews at dokumento para makabuo ng malalim na pag-unawa. Mahalaga sa pag-intindi ng mga social practices, norms at beliefs mula sa perspektibo ng grupo. Narrative analysis, dito nakatuon sa pag-aaral ng kwento ng tao para maintindihan ang kanilang mundo at experiences. Tinitignan hindi lang ano ang sinabi, kundi paano ito sinabi at kung saang konteksto. Nakakatulong sa pag-explore ng deep meanings, benefits at social interactions. And last, discourse analysis. It is about studies language as the social action. Hindi lang nakatuon sa literal na salita, kundi how language shapes social reality, power, and identity. Mahalaga ito sa pag-unawa ng komunikasyon sa mas komplikadong social context. Ang objectives ng qualitative research ay para mag-explore, maintindihan at i-describe ang human experiences as social processes, hindi para sukatin o i-predict ang outcomes gamit ang numbers. So, focus nito yung broad, open-ended at flexible. So, reflect ito sa inductive na paraan ng pag-aaral na nag-uumpisa sa data bago gumawa ng general na conclusions. Key points. Una, para malaman kung paano at bakit nararanasan ng mga tao ang isang phenomenon, hindi kung ilang tao. Pangalawa, para mahalagahan ang eksperto ng cultural at social context sa pag-intindi ng behaviors. Pangatlo, para makabuo ng bagong theories o frameworks na galing mismo sa pananaw ng participants. Pang-apat, para mabigyan ng boses ang marginalized group para mapakita ang tunay nilang karanasan. Importante ang research objectives kasi ito ang nanggagabay sa buong research process, from data collection hanggang sa analysis. So, siguradong aligned sila sa qualitative paradigm na nagbibigay diin sa lalim at kahulugan ng salita. Characteristic of qualitative research. Ngayon, tignan natin ang mga katangian ng qualitative research na nagkaiba sa quantitative methods. Naturalistic setting. Kinuha ang data sa totoong paligid ng participants nang walang pagbabago o manipulation. Inductive analysis, ang patterns, themes at theories ay lumalabas mula sa data, hindi hinahayaang mapatunayan ang hypothesis na gawa sa una. Contextual and holistic, pinapahalagahan ang background, social, cultural at historical ng phenomena. Subjectivity and reflexivity, inaalam ng researcher ang sarili niyang biases at paano ito maaaring makaapekto sa kanyang pag-aaral. Flexible and emergent design. So habang nangongolekta at nagsusuri ng data, nagbabago or nag-e-evolve ang plano. Rich descriptive data. Gumagamit ng narrative quotes at detalye para mapakita sa mundo ang participants. Sa problem statements naman, dito mahalagang malinaw ang problem statement. So ito yung nagdedetalye kung ano ang phenomena na kailangan mas maintindihan at anong knowledge gap ang lalagyan ng study mo. So halimbawa, noong panahon ng COVID-19, so kakaunti pa yung pag-unawa sa coping strategies ng mga Filipino frontline healthcare workers sa panahon ng COVID. So, hindi ito para mag-test ng hypothesis, kundi para magbukas ng pag-unawa. For research objectives,
Ang research objectives ay mas detalyadong layunin na mag-guide sa data gathering at analysis. So dapat dito ay broad, exploratory, at aligned sa problem statement. So halimbawa, para malaman natin yung paraan ng pagharap ng mga healthcare workers sa stress sa panahon ng pandemya. Purpose statement. Ang purpose statement ay pinakamaiksing paliwanag kung ano ang focus ng study at paano ito gagawin. So kadalasan, nagsisimula ito sa the purpose of this phenomenological study is yung phenomenon, the participants, at research approach. So ang example natin dito, yung layunin ng pag-aaral na ito ay ilarawan ang lived experiences ng mga Filipino frontline healthcare workers habang tumatagal ang pandemya. Theoretical and conceptual framework. Ang theoretical at conceptual frameworks ang nagsisilbing lente or lens para maintindihan ang data at connection sa existing knowledge. So, pwedeng gamitin ang psychological theories tulad ng coping theory ni Lazarus at Folkman o mga indigenous na modelo base sa kontekstong Filipino. Ipinapakita rin dito ang mga key concepts at relationships na gagabay sa interpretasyon ng findings. Research questions, kahulugan at proseso. Sa qualitative research, ang mga tanong ay open-ended at nakatuon kung paano, bakit, at kung ano ang mga proseso. So halimbawa, paano inilalarawan ng mga Filipino healthcare workers ang kanilang mga coping strategies? Ano ang kahulugan na binibigay nila sa stress sa trabaho? Flexible ang questions at pwede ring magbago habang tumatagal ang study. Ang literature review ay pinagsama-sama at pagsusuri ng mga naunang qualitative at quantitative sa related na topic. Pag-highlight ng gap sa kasalukuyang kaalaman, lalo na sa subjective experiences at cultural context. Pagbibigay ng justification para sa qualitative exploration, pagpapakita ng relevant theories at cultural factors na mahalaga sa Filipino psychology. Research design. Ang qualitative research design ay flexible, emergent, at iterative. Pinipili ayon sa research questions at objectives tulad ng phenomenology, grounded theory, ethnography, case study, and others. Ang data collection at analysis ay sabay ginagawa para makasabay sa bagong discoveries. Pinapahalagahan ang informed consent form, yung confidentiality at cultural sensitivity. Ang interview guide questions ay binubuo ng open-ended, non-leading questions na nagpapalakas sa participants. Magbabahagi ng detalye ng kanilang mga kwento. May mga probes para humingi ng elaboration or examples. Cultural at context sensitive. Flexible para sundan ang interesting na topics habang interview. Ang sampling design sa qualitative research ay purposeful at strategic. Kasi pinipili ng participants base sa kanilang relevant experiences. Small sample sizes pero focus sa data saturation, kung saan walang lumalabas na bagong info.